Hello, nandito na naman tayo syempre at medyo ginabi tayo ng uwi. Alas 9 ng gabi rito guys, kakarating ko lang, what the heck. Anyway, eto pag-usapan natin kasi mainit pa rin ang usapin about dito sa mga shooters nga ito na mga kabataan, no? So, yung juvenile natin doon, yung law, no? Medyo talagang sinasalsal at talagang pinagpepiestahan ng mga didilis. Talagang ang sinisisi ay si Senator Kiko, ano? Pero guys, ito real talk natin, pag-usapan natin. Alam nyo, isa sa mga dapat sisihin sa mga pangyayaring ganito, walang iba kundi itong mga didilis din eh. Aside from sa mga magkakapatid na may sayad, sa pamilyang may sayad, dahil sa kagaguhan nila na pagyayabang na pinapakita na parang ginagawa na nilang normal ang pagiging bayolente, normal ang pagpatay, normal ang pananaksak sapagkat mismong sa bunganga nitong dating presidenteng si Raulo, siya daw nung 16 anyos, na siya, nananaksak na siya. Diba? Si Raulo nga diba? So pa niya yun, pinagmamalaki pa. At tuwan-tuwa naman ang mga didilis. At si Inday Sayad naman, nanununtok, di ba? Si Iyutman, nananaksak. Si Barbie, nangaaway pag hindi siya pinachup-chup. Si Barbie Baste. I mean, si Kitty, di ba? O kita mo, namumukpok ng cellphone sa mga pulis. Di ba ganyan ang mga ugali ng pamilyang Dutae? Yan ang ipinapakita sa mga kabataan. So, talagang sila ay dapat sisihin dahil sa hindi pagpapakita ng magandang halimbawa, no? Pero, kailangan sisihin din dapat dito ang mga didilis eh. Tapos sisisi nyo sa gobyerno, hindi, kayo ang dapat sisihin mga didilis na mga hinayupa kayo sa kabubuhan nyo. O bakit ko sasabihin na dapat kayong sisihin na? O pakinggan nyo ito. Kung bakit, kung hindi naman pala kayo tanga, na mga hinayupa kayo, na copy fake news ninyo, dati pa man, hindi pa man ito nangyayari dahil sa galit ninyo sa kay Senator Kiko Pangilinan, ipinapangalandakan ninyo at pinapagkalat ninyo na kapag ikaw ay 15 years old pababa, hindi ka makukulong. Kahit gumawa ka ng kahit anong krimen, hindi ka makukulong. So, ibig sabihin, yan ang itinatanim ninyo sa mga kabataan natin, no? Yung misconception, no? Na mali ang inyong pang-intindi at mali ang inyong ipinapakalat. So, ngayon, yung mga kabataan, kumbaga, nagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng mga krimen at nagiging utak kriminal na nga. Isipin mo, ha? Kumbaga, nandun na yung pagkakataon, nandun na yung, anong tawag dito? Nandun na yung mga sahog, no? Para maging kriminal ang mga ito. Isipin mo, may paggagayahan, may iidolo sila na ginawang normal ang pagiging bayolente. Itong kanilang mga iniidolo, no? Kung tawagin nila Tatay Digong, kung tawagin nila Inday Sarang May Sayad, di ba? Ando na yung isang ingredients niyan. Ang pangalawa, isipin mo, hindi sila makukulong. Dahil nga minor de edad sila, 15 years old pababa, hindi sila makukulong. Paano pang gagawin? Kahit nga basta 15 years old ka, di ba? So ngayon, andyan na yung dalawang sangkap. Ang resulta niyan, pag pinag-add mo yan, inspirasyon kay Fentaboy na pagiging kriminal, tapos hindi ka pa makukulong, equals, ayan na nga, kriminal na. Di ba? Yan ang itinuturo nyo kasi, mga didilis na bobo, na walang pananagutan ang mga ito. Maliwanag naman, no? So, na kahit pa ikaw ay minor, kung ang iyong mga krimen ay mga heinous crime at malalala, ang iyong krimen, i-evaluate ka. At ikaw ay may pananagutan. May liability ka, no, sa krimen na iyong ginawa. Hindi ibig sabihin ay wala. Ang pagkakaiba nga lang, pipilitin kang ma-rehabilitate, pipilitin kang magamot dahil yung ginawa mo ay may pagkasira ng utak yan. So titignan kung gagaling ka, pero pag hindi ka gagaling, tuloy-tuloy ka. Shoot ka sa balde. Kaya huwag kayong tanga. So ngayon, kayong mga kabataan, kung makakapanood kayo ng ganito, huwag kayong magpapapaniwala sa mga didilis. Dahil yung mga yan, bobo yan.
Ipapahama kayo niyan. Eh, hindi nga nakapag-aral yung mga yan eh. Di ba ga? Wag kayong magpapapaniwala dyan sa mga yan na wala kayong pananagutan. Meron kayong pananagutan at yung kaya lang hindi kayo iahalo sa kulungan ng mga matatanda na mga anong tawag dito, mga may may mga kasalanan rin, may pagkakasala at mga krimen din na ginawa, kundi kayo ay mapupunta sa mga boys town ganyan. 'Di ba? Sa mga na pinangangasiwaan ng DSWD, at least para gamutin kayo, rehabilitate kayo, pero hindi nangangahulugan na kayo ay makakalaya sa edad yung 21. Hindi ganon. Magdidepende yan sa evaluation sa inyo, sa magiging takbo ng inyong pag-uugali kung kayo ba ay nabago o hindi. At kung hindi, magtutuloy-tuloy kayo. Kaya kayong mga kabataan na nagpaplano, mag-isip-isip kayo ha. Huwag kayong nagpapapaniwala sa mga didilis. Dahil yung mga didilis, pag pinaniwalaan nyo dyan, yan, kawawa kayo. Mga bubo yan eh. Isipin mo, simula sa puno nila, bubo. Di lalo na hanggang sa kaingron-ingronan yan, bubo yung mga yan. Kung si Inday Sayad, bubo ano pa yung mga alipores niyan? Di sobrang bubo rin. Simula kapuno-punuan hanggang kaingron-ingronan. Kaya ngayon, mga didilis, maliwanag, kung meron dapat sisihin, isa kayo sa mga dapat sisihing mga hinayupa kayo. Hindi lang ang pamilyang may sayad, kundi kayo bilang tagasunod ng pamilyang may sayad na walang ginawa kundi ang mag-fake news, hindi iniintindi ang mga batas, di ba? At ipapagkalat ninyo, ayan, yung mga batang mga didilis, mga anak-anak ninyong mga hinayupa kayo, nagiging kriminal. Kaya guys, ang daming mga snatcher na kabataan, mga addictos sa kabataan. Mostly na mga yan, tingnan mo mga didilis. Yan yung pumupunta sa mga rally tagsisigaw ng Duterte. Di ba? Yan yung mga yan, tingnan mo. Pansinin mo, kaya wag kang magtataka ha, isang araw yung batang nagsasabi na yun, sana mamatay na daw ang lahat sa lindol. Kita mo, mahuhuli sa drugs yan. Yung nagsasasayaw doon, obvious naman, addictus. Obvious naman yung nagli-leader ng Zumba nung nakaraang rally sa Senado, di ba? Very obvious sa mga itsura at mga galaw. Mga didilis talaga, no? Kaya kayo mga didilis na mga hinayupa kayo, tandaan ninyo, isa kayo sa dapat sisihin dahil sa kabubuhan ninyo, dahil sa copy fake news ninyo, yung mga didilis na mga bata sa inyo, ayan ang ginawa. Namaril. Nagpapaniwala sa inyo na hindi raw sila makukulong. O di ba? Tapos yung tiyahin na didilis din, kinukonsinti pa. Pinapahawak ng baril. Di ba ga? Ganyan kayo kakasira ulo. Wala kayo sa katinuan, wala na kayo sa normal. Simula nung kayo maging didilis, wala na kayo sa wastong pag-iisip, mga hinayupa kayo. No, sana nga lang ang mga mabiktima, mga didilis din eh. Kawawa naman yung mga inosenteng kabataang mga nabiktima. Tapos si Inday Sayad nyo bilib ako, ang tibay ng mukha Pumunta pa dun sa mga patay Sipin mo yun? Kung gaano katibay ang mukha ni Inday Sayad, pumunta pa talaga doon sa mga lamay. Nung mga namatay, na ang pumatay ay mga tagasunod niya. Ang pumatay ay mga didilis. Ganyang kakapal kasi nga hindi marunong mahiya, walang pakiramdam. Kasi nga bobo, di ba? Katulad yung mga didilis na mga hinayupa kayo. Di ba? taong grasa talaga si Sayad, Ines. So, yun lang muna. What the heck? Sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo, may sayad taga hinayupak. Manatili kayo mga bobo at may sayad. Sa may sayad ay laging high blood. Bye!